Diyos ko, Jenica. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano ba nangyari sa yung bata ka? Hindi ko alam, ma. Wala namang makita ang mga doktor na sakit ko. Pero naglalagas na tong mga buho ko. Tong balat ko, nangingitim na din. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ma'am, mawalang galang na po. Hindi kaya nabarang po kayo? Barang? Ano pong barang? Special shoutout sa relative ko sa family Lawag, kay Salome Palawa Lawag, Sharilu Lawag Herrera, Phoebe Herrera, Cherry Lawag Perez, Liz Lacandazo Lawag, at kay Charlon Lawag. Maraming salamat sa pakikinig at panonood nyo. Enjoy! Story time! Ako si Jenica, 41 years old, taga Maynila, at isa akong businesswoman. Nung una, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong to. Alam ko kasing maraming mapanghusga at aaminin kong takot ako mahusgahan ng kahit sino. Pero ngayon ay naisipan kong ilabas ang kwento ko para maging aral sa iba at para na rin palayain ang sarili ko sa nakaraan. Nagkasala ako sa Diyos, hindi lang sa batas ng tao, kundi pati sa batas ng Diyos. Matagal ko naging boyfriend yung kasintahan kong si Rodel. College pa lang ako. Pero kahit matagal kami magkarelasyon, ay hindi siya nakilala ng pamilya ko. May kaya kasi ang pamilya namin, habang sila ay mahirap lang. Bata pa kasi ako noon kaya masyado pang magulo ang isip ko at wala sa bukabularyo ko ang magseryoso sa isang relasyon. Chinito si Rodel, maputi at malakas ang dating. Mabait naman siya at maalaga, pero sabi nga nila, walang perpekto dito sa mundo. Marami siyang red flag para sa akin. Mahirap siya at hindi niya kayang ibigay ang buhay na nakasanayan ko. Kahit ganito, ay alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Hindi ko nga lang kayang panindigan ang pagmamahal na to. Natatandaan ko pa nung araw na maghiwalay kami. Wala siyang kaalam-alam na nung araw ng graduation namin ay aalis na ako papuntang ibang bansa. Tanging sa sulat ko na lang sinabi na nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Matagal din ako nagstay sa Canada. Tumira ako sa tita ko at nakapagtrabaho rin ako doon. Sa loob ng maraming taon na yon, ay wala akong balita tungkol kay Rodel. Ayoko na rin kasing makibalita pa sa buhay niya. Nang makaipon na ako, ay umuwi ako ng Pilipinas para magtayo ng negosyo hanggang sa maging successful to. Kahit paano, ay may maipagmamalaki na akong sariling negosyo na hindi galing sa pamilya ko. Naging busy ako sa pagpapalago ng negosyo hanggang sa may mag-message sa akin. Magkakaroon daw ng reunion ng batch namin at ang organizer ay si Rodel. Nagulat ako at tumaas ang kilay ko dahil wala sa pagkatao ni Rodel ang mag-organize ng isang reunion. Kaya naman dahil sa curiosity na rin ay pumunta ako. Dito kami ulit nagkita ni Rodel. Nakita akong pagbabago sa buhay niya. Malayong malayo sa Rodel na nakilala ko noon. Maganda na ang trabaho niya sa kumpanyang pinapasukan niya. Nakapagpundar na rin siya at nakapagpatayo ng bahay sa probinsya nila. Meron din siyang malaking savings sa bangko niya. May 4 wheels na rin siya. Mas lalo pa siyang gumawapo ngayon dahil mas nag-mature siya. Sa isip ko nito, hindi na nakakahiyang ipakilala sa mga kaibigan, kamag-anak at sa pamilya ko. Kaya naman nag-offer ako sa kanya ng trabaho na alam kong hindi niya matatanggihan. Mas malaki na offer na sweldo kaysa sa dati niyang pinagtatrabahuan. Madali lang gawin sa akin to dahil noon pa man, lahat ng gusto ko'y nakukuha ko. At dahil dito, napapayag ko siya. Nagtrabaho siya sa akin. At tulad ng inaasahan ko, ay nakuha ko ulit ang puso ni Rodel. Sa bahay ko na siya umuwi nito at nagsasama na kami na parang mag-asawa. Ang pinagtataka ko lang nito ay ang palagi niyang pag-uwi sa probinsya nila. At kapag sinasabihan ko siyang isama ako, ayaw niya. Marami siyang dinadahilan sa akin. Ang sabi niya ay kailangan niya raw umuwi para bisitahin ang negosyong itinayo niya na ang nagpapatakbo ay mga magulang niya. Maliit na hardware daw ang negosyo niya sa probinsya nila. Natuwa naman ako nito dahil nakikita akong may mataas siyang pangarap sa buhay. Noon kasi akala ko'y wala siyang kapangapangarap na umasenso. Tinanggap ko lahat ng palusot niyang to kahit na may pagdududa na ako. Hanggang dumating ang araw na malaman ko ang katotohanan. May babae kasing pumunta sa opisina ko at sinabing kamag-anak niya si Rodel. Hinarap ko siya at dito ko nalaman na hindi lang siya kamag-anak. Dahil siya raw ang asawa ni Rodel. Ako si Honey. Asawa ko ni Rodel. Walang nababanggit sa akin si Rodel na may asawa siya. Kaya nga sinasabi ko sa'yo eh. Ngayong alam mo na, layuan mo ang asawa ko.
Huwag kang mag-eskandalo rito. Umalis ka na. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pinabalaan kita, Jenica. Hindi mo gugustuhin makalaban ako. Nagalit ako sa nalaman ko, kaya pinalayas ko si Rodel dahil sa panluloko niya sa akin. Hindi ko alam na may asawa na siya at ginawa niya pa akong kabit nang wala akong kaalam-alam. Pero minsan, bulag talaga ang pag-ibig kasi hindi ko na kayang mawala siya sa akin nito. Kaya pikit mata kong tinanggap ang lahat kahit na masakit at kahit mali. Nakipagkompetensya ako sa asawa niya para lang hindi niya ako iwan. Ginawa ko ang lahat, ibinigay ko lahat ng luho niya at nagtagumpay ako kasi halos sa akin na siya umuwi. Natuwa naman ako nito dahil sa tingin ko, ako ang pinipili niya. Dito ko rin na-realize na masarap palang bawal. May thrill ang bawat araw na magkasama kami ni Rodel. Parang bawat araw na kasama ko siya ay pakiramdam kong panalong-panalo ko dahil sa akin siya umuwi. Jenica, nagmamakaawa ako sa'yo. May anak kami ni Rodel. Huwag mong sirain ang pamilya namin alang-alang sa mga anak ko. Honey, hindi ko naman inaagaw si Rodel sa'yo. Hindi ko siya pinipigilan kung gusto niyang umuwi sa'yo. Hindi ko rin siya tinatali rito. Kaya wag ako ang kausapin mo. Kung may dapat kang kausapin, si Rodel yon. Pigilan mo siyang pamunta sa akin. Wag ako ang utusan mo. Ayaw niya ngang makinig sa akin. Kaya bilang babae, ikaw nang kusang lumayo sa kanya. Ikaw nang umiwas. Dahil hanggat tinatanggap mo siya sa bahay mo, hindi siya uuwi sa akin. Problema mo na yon. Tingnan mo nga ang sarili mo. Paano gaganahong umuwi ang asawa mo sa'yo? Losyang ka na. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw na nga tong kabit. Ikaw pa tong matapang. Hididemanda ko kayo. Hoy! Huwag kang mag-eskandalo rito. Bakit nahihiya ka? Pero nung kumabit ka sa asawa ko, hindi ka nahiya. Guard, palabasin mo nga to. Hididemanda kitang hayop ka. Kabit! Sige, magdemanda ka. Ipakulong mo ang asawa mo. Kapag nakulong si Rodel, sino ang bubuhay sa'yo at mga anak mo? Wala. Sa sobrang galit at sama ng loob ko, ay nasabi ko lahat ng to kay Honey kasi iniisip ko na ako na ang asawa ni Rodel. Kami ang bagay, kami ang nagmamahalan at kami sana ang mag-asawa kung hindi ko siya iniwan noon. Kaya ayokong bitawan si Rodel kasi mahal ko na siya kahit sabihin pa nilang malito. Nagpatuloy ang bawal na relasyon namin ni Rodel. Hindi niya iniwan ang asawa niya. Inuuwian pa rin niya si Honey tuwing weekend. Pero mas marami siyang araw na kasama ako kasi boss din naman niya ako. Akala ko nito, panalo na ako. Pero lahat talaga ng bawal ay may kabayaran. Lahat ng kasalanan ay may kapalit na karma. Lagi na akong binabangungot nito tuwing sasapit ang gabi. Hindi ako makatulog ng maayos dahil tuwing makakatulog ako ay may mga halimaw na humahabol sa akin. Nagigising na lang ako na hingal at takot na takot. Okay ka lang ba? Umuungol ka habang tulog. Palagi akong binabangungot. Hindi ako makatulog na maayos. Sumasakit na rin ang ulo ko tapos madalas pa akong mahilo. Magdasal ka kasi bago matulog. O ba gusto mo magpa-check up na? Sasamahan kita bukas. Wag na muna. Baka pagod lang to. Kailangan ko lang muna magpahinga sa bahay. Ikaw na muna ang bahala sa shop. Kasi hindi pa talaga kaya ng katawan ko yung sunod-sunod na walang pahinga. Sige, magpahinga ka na lang muna rito. At ako na muna ang bahala sa negosyo mo. Si Rodel muna ang nagpatakbo sa negosyo ko. Habang wala ako, nasa bahay lang kasi ako nito. At pakaramdam ko'y nangihina ang katawan ko. Kahit paano'y nakakatulog ako sa umaga. Pero pag sumasapit na ang gabi, ay bumabalik ang mga bangungot ko. Katulad nila ng isang gabi na late nang uwi si Rodel. Katatapos ko lang magluto ng hapunan nito nang marinig kong may pumipihit ng doorknob. Akala ko si Rodel to pero hindi naman to pumapasok. Pumipihit lang ang doorknob pero walang nagbubukas ng pinto. Akala ko nito binibiro lang ako ni Rodel. Kaya sumilip ako sa peephole ng pinto. Pagsilip ko, wala akong nakitang tao. Pero may pumipihit pa rin sa doorknob. Dahil dito, napatras na ako sa takot at tinapik-tapik ang pisngi ko. Dahil baka nananaginip lang ako nito. Pero hindi naman ako nagigising. Kaya patakbo kong kinuha na lang ang cellphone ko at tumawag ako kay Rodel. Nanginginig pa ang kamay ko habang nagdadayal hanggang nag-ring to at may sumagot. Rodel, tulungan mo ako. May pumipihit sa doorknob pero walang tao. Nagulat ako ng babae ang sumagot. Nakakatakot ang boses niya. Akala ko si Honey pero hindi naman niya kaboses. Parang boses ng matanda. At ang sabi niya sa akin,
ay umi-epekto na daw ang sumpa. Sumabay pa sa malakas niyang pagtawa. Dahil sa sobrang panginginig ng katawan ko, nabitiwan ko ang cellphone ko. Nagising na lang ako na nasa ospital ako. Nakaupo sa tabi ng higaan ko si Rodel at nag-aalala lang na patayo nang makitang gising na ako. Nakita daw niya ako nakahandusay sa sahig at putlang-putla. Sino yung sumagot sa phone mo kaninang tumawag ako? Ha? Dapat sa phone sa opisina ka tumawag. Naiwan ko kasi yung phone ko sa probinsya nung umuwi ako. Di ba binanggit ko na sa'yo yan ng isang araw? Si Honey! Ang hayop na babaeng yun. Siya ang nananakot sa akin. Jenica, kumalma ka nga. Baka kung mapaano ka pa eh. Pupunta dito yung pinsan mong si Gerald. Siya ang doktor mo. At mamaya ibibigay niya ang result ng lab test mo. Tinanong ng pinsan ko kung anong nangyari sa akin. Sabi ko, stress at pagod lang sa trabaho. Ayoko ikwento sa kanila ang nangyari sa akin. Pati ng kababalagan sa pinto. Kasi paanong pipihit yun ng walang tao. Alam kong hindi sila maniniwala. Dahil kahit ako ay nagdududa sa mga nangyayari sa akin nito. Pakiramdam ko nga nito. Nababaliw na ako. Ang sabi ng pinsan ko sa aking doktor, mababa raw ang RBC ko o yung red blood cells. Base sa resulta ng lab test, ito lang daw ang nakikita nilang problema. At maliban daw dito, ay normal naman daw ang lahat. Pero pakiramdam ko, ay hindi lang to ang problema. Pakiramdam ko kasi, ay may kakaiba sa katawan ko. Dumaan pa ang ilang mga araw at linggo, ay hindi na ako nawawalan ng gamot para makatulog. Minsan tumatalab pero, mas madalas na hindi. Nag-iiba na rin ang itsura ko tuwing humaharap ako sa salamin. Hindi na ako yung dating Jenica na sobrang sosyal tignan. Mukha na akong losang dahil sa laki ng mga eyebags ko. Napansin ko rin ang umbok sa tiyan ko. May konting saya pa nga akong naramdaman nito dahil akala ko'y buntis ako. Masaya ako sa idea na magkakaanak na kami ni Rodel. Na sa wakas, magkakaroon ako ng pangahawakan sa kanya dahil hindi niya na ako basta maiiwan lang. Rodel, buntis yata ako. Joke ba yan? Itigil mo nga yan. Hindi nakakatawa. Tingnan mo nga tong tiyan ko, lumalaki oh. Tsaka parang may gumagalaw sa loob. Hindi ka pwedeng magbuntis, Jenica. O kung mabubuntis ka man, siguradong hindi ako ang ama. Anong sabi mo? Paano kung totoong buntis ako? Hindi mo kikilalanin ang anak ko? Paano ko kikilalanin yan kung alam kong hindi ako ang ama? Nagpa-vasectomy na ako, Jenica. 3 anak lang kasi ang plano namin ni Honey noon. Kaya nung makaapat kami, ay nagpa-vasectomy na ako. Tapos ngayon sasabihin mong buntis ka at ako ang ama? Hayop ka! Ilang beses mo ba akong lolokohin ha? Nung una, hindi mo sinabi na may asawa ka. Tapos ngayon sasabihin mong nagpa-vasectomy ka? Kung totoo yung sinasabi mo, paano ako mabubuntis? Nagdadahilan ka lang ba dahil wala kang balak panindigan ako? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang sinabi ni Rodel. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Kung nagsasabi kasi siya ng totoo, ibig sabihin ay baka may malalang sakit ako. Dahil wala namang ibang lalaki sa buhay ko, kundi si Rodel lang. Mas lalo akong na-stress, kaya nagpatingin ako sa doktor. Hindi raw ako buntis, at wala rin naman daw akong sakit. Mismong pinsan kong doktor ang tumingin sa akin, kaya gulong-gulo ako nito. Dahil habang tumatagal, ay mas lalong lumalala ang kondisyon ko. Lumalaki ang tiyan ko, at lumulobo na rin ang katawan ko. Ang ipinagtataka ko lang, kung ano-anong test na ang ginawa ng mga doktor sa akin. Pero hindi pa rin nila masabi ko anong sakit ko. Ang negosyo ko naman ay unti-unting nalulugi dahil nawawala ang ibang kliyente namin. Hindi ko na rin naman maasikaso dahil nga sa sakit ko nito. Ang mga credit cards ko, hindi ko na nababayaran. Unti-unti nang nawawala nito ang lahat ng pinaghirapan ko. Pakiramdam ko nga nito ay minamalas na ako. Dati naman ay healthy ako at maganda ang pasok ng pera sa kabuhayan ko. Pero simula nang dumating si Rodel, ay nagsimula na rin magkandaleche-leche ang buhay ko. Dahil sa pagkakasakit ko nito, ay dumating si mama kasama ang isa nilang kasambahay. Sa probinsya nakatira ang parents ko. May farm din kasi kami doon. Ang sabi niya ay isinama niya si Aling Tasing para may kasama ako sa bahay. Diyos ko, Jenica, bakit ganyan ang itsura mo? Ano ba nangyari sa yung bata ka? Hindi ko alam ma. Wala namang makita ang mga doktor na sakit ko. Pero naglalagas na tong mga buhok ko. Tong balat ko, nangingitim na din. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ma'am, mawalang galang na po. Hindi kaya nabarang po kayo? Barang? Ano pong barang? Ang barang ay parang kulam pero mas mabagsik po to kaysa sa kulam, ma'am. Ginagamitan to ng insekto at pahihinugin sa loob ng katawan mo. Ma'am Jenica, tingin ko, malala na ang barang sa katawan mo. Kailangan mo magamot sa lalong madaling panahon.
Kasi pwede mo tong ikamatay. Sino naman ang mambabarang sa anak ko? Wala naman siyang kaaway. Natigilan ako sa sinabi ni Mama. Wala naman talaga akong kaaway. Kaya iisang tao lang alam kong may malaking galit sa akin. At yun ay ang legal na asawa ni Rodel. Pero hindi ko to pwedeng sabihin kila Mama. Ayokong malaman niya na naging kabit ang anak niya. Ayokong ikahiya niya ako. Aling Tasing, ano dapat kong gawin? Ayaw ko pa mamatay. Kung kilala mo po ang nambarang sa'yo, puntahan natin para makahingi ka ng tawad. Hindi ko kilala kung sino man ang may galit sa akin eh. Kung ganun po, kailangan nating pumunta sa probinsya namin. May kilala akong magaling na albularyo doon. Habang nagpapaliwanag si Aling Tasing ng mga dapat kong gawin, ay nakaramdam ako ng makati sa lalamunan ko. Parang may humahalukay sa sikmura ko. Kaya patakbo akong pumunta sa CR para magsuka. Sinundan naman ako nila Mama at Aling Tasing. Pare-pareho kaming nangilabot nang makitang may kasamang uod ang sinuka ko. Napasign of the cross pa si Aling Tasing. Habang si Mama naman ay inutusan siyang i-empake ang ilang damit ko. Dahil pupuntahan namin yung sinabi niyang magaling na albularyo. Napayakap naman ako nito kay Mama habang umiiyak. Naghalo na ang takot at awa ko sa sarili ko. Hindi ako naniniwala sa mga kung ano-anong kababalagan. Kaya hindi ko akalain na sa akin pa mangyayari ang nakakadirit nakakatakot na karanasang to. Malayo ang naging biyahe namin pa uwi sa probinsya. Mabuti na lang dahil may sarili kaming sasakyan. Hindi na kasi ako makalakad nito. Kaya naka-wheelchair na ako. Nangangamoy din ang sugat ko sa katawan. Kaya halos sa ayaw ko sanang lumabas ng bahay. Si Rodel naman ay chinat ko na lang para sabihing uuwi muna ako sa probinsya. Pagdating namin sa bahay ng albularyo ay agad naman kaming pinapasok nito. Unang tingin pa lang sa akin ng albularyo ay napapailing na to. Mukhang may nangbarang sa'yo ah. Sa itsura mong yan, mukhang malaki ang galit ng bumarang sa'yo. Hindi ko kakayanin yan. Nasaan po ba si Kanole? Nasa kabilang bayan siya eh, dahil may ginagamot siya doon. Baka sa makalawa pa ang balik niya. Naku, paano yan? Delikado na ang lagay nitong pasyente namin. Hindi ba siya pwedeng tawagan? Walang signal doon dahil liblib ng baryo na yon. Mahihirapan din kayong puntahan yon dahil hindi yung kayang pasukin ng sasakyan. Paano na po ang anak ko? Nakita naman niyo ang kalagayan niya. Baka po lumala pa ang kondisyon niya kapag natagalan ng gamutan. Mag-uutos ako ng tao para ipasundo si Kanole. Sa ngayon maghintay na lang muna kayo. Habang tumatagal ay parang mas lalong lumalala ang kondisyon ko. Para bang alam ng mambabarang na nagpapagamot kami sa albularyo. Lumalala kasi ang halusinasyon ko. Kaya halos maiyak na si Mama sa sobrang pag-aalala. Pinilit ko ring patatagin ng sarili ko. Habang nakikipaglaban ako sa kamatayan, ay naaalala ko ang lahat ng naging kasalanan ko kay Honey. Takot akong mamatay na hindi man lang naitatama ang mga maling desisyon ko sa buhay. Kaya naman naisip ko ang sinabi ni Aling Tasing. Susubukan kong humingi ng tawad kay Honey. Baka sakaling patawarin niya ako at tigilan na ang pambabarang sa akin. Hiniram ko ang phone ni Mama nito dahil alam kong kapag ako mismo ang tumawag sa kanya ay hindi sasagutin ni Honey to. Ilang ring lang ay may sumagot na sa kabilang linya. Hello? Sino to? Honey, ako to. Si Jenica. Napatawag ka. Bakit? Mamamatay ka na ba? Honey, please. Kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo na ako. Hindi ko alam na may asawa si Rodel nung magsimula ang relasyon namin. Pero nalaman mo. At ano ang ginawa mo? Pinagpatuloy mo pa rin. Dahil masyado nang nahulog ang loob ko sa kanya. Ang hirap ko mawala. Nagmahal lang ako, honey. Punyetang pagmamahal yan! Bakit kailangan kong masaktan para lang sa pagmamahal mo na yan? Pati mga anak ko. Inagawan mo ng karapatan na magkaroon ng buong pamilya. Makasarili ka, Jenica! Kung ano mang kasalanan ang nangyari sa'yo ngayon, kulang pa yan! Kulang pa sa sama ng loob na ibinigay niyo sa akin at sa mga anak ko! Nagmamakaawa ako, honey. Pangako, iiwan ko na si Rodel. Itatama ko na ang mali ko. Tigilan mo na ang pambabarang sa akin. Maawa ka naman. Nung nagmakaawa ko sa'yo, naawa ka ba? Hindi, di ba? Hindi! Napaiyak ako sa sinabi ni Honey sa akin. Naalala ko yung araw na nagmakaawa siya para lang layuan ko si Rodel. Pero imbis na maawa ako, ay inilipusta ko ang buong pagkatao niya. Hindi ko akalain na mas dobling kalupitan pa ang kaya niyang iganti sa akin. Wala kami nagawa nila Mama kundi hintayin ang albularyo. Mabuti na lang dahil pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay dumating din to. Talagang pinagtiyagaan namin ang paghihintay sa kanya. Isulat mo ang buong pangalan mo, Iha. Sige po, Kanole. Sana matulungan po ninyo ako.
Gagawin ko ang makakaya ko. Patingin ang palad mo. Pati hindi ang ginawa ng pambabarang sa'yo, Iha. May pag-asa pa bang gumaling ako? Magtiwala ka lang sa Diyos, Iha. Instrumento lang ako kaya dapat manalig ka sa Kanya para lumakas ang laban natin kontra sa namabarang sa'yo. Tinawag ni Cannoli ang assistant niya. Yun yung albularyong kausap namin kanina. Inihanda nila ang gamit nito bago ako pinahiga sa papag na gawa sa kawayan. Susubukan kong kausapin ng mambabarang sa pamamagitan ni Jenica. Lakasan niyo ang loob niyo. Kahit anong mangyari, huwag niyong pakikialaman ng panggagamot ko. Maliwanag ba? Opo, basta tulungan lang niyo po ang anak ko. Bueno, handa ka na ba, Iha? Tumango na lang ako sa kanya. Kaya nagsimula na siyang umusal ng mga orasyon. May kung anong ritual silang ginawa. At ang sabi niya ay ipapako nila ako. Natakot ako dahil akala ko literal akong ipapako sa hinigaan ko. Matapos siyang umusal ay hinipan niya ang mga daliri niya papunta sa akin. Nagulat na lang ako nang matapos siyang umusal ng orasyon ay napadipa ako habang nakahiga sa papag. Kahit ang mga paa ko'y magkadikit at hindi ko to maigalaw. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makagalaw sa pagkakahiga. Ang sabi ni Cannoli, ang orasyong inusal niya ay pamako. Ginagawa daw niya to para hindi kami magawang saktan ng mambabarang habang kinakausap niya to. Ilang saglit lang ay umiikot na ang paningin ko hanggang sa tuluyan ako mawala ng malay. Ang sumunod na mga pangyayari ay kinuwento na lang sa akin nila mama at ni Aling Tasing. Ang sabi nila ay hindi raw ako nawala ng malay. Nanlilisik daw ang mga mata ko sa sobrang galit. Pinipilit ko na gumalaw pero hindi ako makagalaw. Natatakot pa nga raw si mama sa akin dahil ibang-iba daw ang aura ko nito. Anong pangalan mo? At anong kasalanan sa'yo ng babaeng to? Wala. At wala kang pakialam kung ano man ang gagawin ko sa kanya. Wala naman palang ginagawang masama sa'yo. Pero bakit binabarang mo? Ang lupit pa ng ginawa mo sa kanya. Pinahihirapan mo ng husto. Dapat lang sa kanya yan. Masama siyang babae. Akala ko ba wala siyang ginawa sa'yo? Bakit galit na galit ka ngayon? Sa akin, wala. Pero sa kliyente ko, meron. Kaya dapat lang sa babaeng to ang maparusahan. Kabit ang babaeng to! Querida! Malandi! Kahit ano pang kasalanan niya, Diyos lang ang pwedeng magparusa sa kanya at hindi ikaw. Huwag ka nang makialam pa dito kung ayaw mong idamay kita. Ano ang gusto mong palabasin? Na mas malakas ka? Na mas magaling ka kaysa sa akin? Oo, talagang malakas ako sa'yo. Kaya kung ayaw mo magtuos tayo, huwag mo akong pakikialaman. Alam mo, hindi ako natatakot sa mga katulad mong kampo ng kadiliman na walang alam kundi pahirapan ng mga taong walang kalaban-laban. Kaya sige, magtuos tayo! May kinuha daw si Cannoli ng mga bala ng barel. Inipit nito ang mga bala sa pagitan ng mga daliri ko. Umusal siya ng orasyon kasabay ng pagpiga sa mga kamay ko. Umatungal sa sakit ang mambabarang sa pamamagitan ko. Aray! Aray ko! Masakit! Hayop kang albularyo ka! Tanggalin mo yan! O akala ko ba malakas ka? Di ba magaling ka? Patunayan mo! Bakit hindi ka makalaban ngayon? Hayop ka! Animal ka! Tanggalin mo yan! Sinusubukan mo pa akong orasyonan ha? Tingin mo tatalab sa akin yan? Berto, kunin mo yung pamalo ko. Tangina! Ano yan? Isang hagupit lang ng patpat na to. Sigurado magsusugat ang katawan mo. Ano? Magmamatigas ka pa rin ba? Animal ka? Pakyalamero! Pati ang hanap buhay ko gusto mong pakialaman! Talagang matigas ka ha? Sige, etong sa'yo! Pinalo daw ako ni Cannoli ng hawak niyang patpat. Sabi ni mama ay hindi naman daw ganun kalakas ang pagpalo niya sa akin. Pero umatungal daw ako ng malakas. Kahit ang boses ko daw ay nag-iba. Parang boses ng matandang babae. Tigilan mo yan! Ayoko na! Sige, madali lang naman akong kausap. Tapusin natin to pero sa isang kondisyon. Ano? Sabihin mo na, huwag mo na akong pahirapan pa. Alisin mo ang barang na nilagay mo sa babaeng to. Ana! Ana! Hayop ka! Ang sakit ng sugat ko! Dadagdagan ko pa yan kung hindi ka susunod sa gusto ko. Sige na! Aalisin ko na! Hayop ka! Ang ayoko sa lahat ay yung niloloko ko. Gusto mo pa ng isang pangpalo? Wag! Ito na! Aalisin ko na talaga lahat ng ginawa ko sa kanya! Sa umpisa ka lang pala mayabang eh. Napakahina mo naman palang mababarang. Paano kaya kung tuluyan na kita? Para mabawasan na ang mga salot na katulad mo nagpapabayad. Ginagamit mo pa ang galit at paghihirap ng ibang tao para lang bayaran ka sa pambabarang mo. Inuuto mo pa sila para magkasala.
Hindi ako lumapit sa kanila. Sila ang pumupunta sa akin para paghigantian ang mga nanakit sa kanila. Kahit na, natural na hahanap sila ng makakatulong sa kanila dahil sa galit nila. Huwag mo silang idamay sa kasalanan mo. Huwag mo silang hilain kasama mo papunta sa impyerno. Ano? Aalisin mo ba ang barang o papatay na kita? Wag! Wag! Aalisin ko na lahat ng ginawa ko sa kanya! Alisin mo na! Ngayon na! Aray ko! Sige na! Ayan na! Pakawalan mo na ako! Huwag na sana tayo magkaharap ulit dahil sa susunod, papatay na kita! Matapos daw yon, ay nawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako, ay parang walang nangyari. Pero magaan na ang pakiramdam ko nito. Ang tanging nararamdaman ko lang ay pagod at matinding uhaw. Matapos kong uminom, ay umiiyak na yumakap sa akin si Mama. Kinausap niya ako at ikinuwento niya ang naging usapan ni Cannoli at ng mambabarang. Wala na ako nagawa nito, kundi aminin sa kanyang naging kabit ako. Nakita ko na sobrang naging dismayado si Mama, pero niyakap niya lang ako nito ng mahigpit. Hiyang-hiya ako sa sarili ko, pati na sa mga taong kasama namin nito. Matapos to, binigyan ako ni Cannoli ng mga halamang gamot at langis ng nyog na may orasyon. Inumin ko raw to para tuluyan akong gumaling. Pinayuhan din niya akong ayusin ang buhay ko at humingi ng tawad sa taong nagawan ko ng masama. Bago kami umalis, ay hinipan ako ng albularyo kasabay ng mga pag-usal ng orasyon. Proteksyon daw to para hindi na ako mabalikan ng mambabarang. Ilang linggo pa lang nakakalipas, ay unti-unti nang bumabalik ang dating ako. Nawala na ang umbok sa tiyan ko, naghilom na ang mga sugat ko at pumuti na rin ang kutis ko. Nakakatulog na rin ako ng maayos at wala na ang mga halusinasyon ko. Pagkatapos ang lahat ng to, muli ay iniwan ko si Rodel at tanging sa sulat na lang ako nagpaliwanag. Gusto ko kasi nitong itama ang mga mali ko. Alam kong wala na akong magagawa pa para alisin ang lamat sa pagsasama nila ni Honey. Pero pinagdarasal ko na sana'y maayos pa ang kung anumang nasira ko. Kinausap ko rin si Honey at humingi ako ng tawad sa kanya ng personal. Lumuhod ako pero wala pa sa puso niya magpatawad noon. Gusto ko rin sana mag-abot ng tulong pinansyal para sa mga anak niya, pero tinanggihan niya to. Mas lalo ako nanliit sa sarili ko dahil sa ginawa kong to. Nagpasya akong bumalik sa Canada ulit, kaya binenta ko lahat ng mga ari-ariang naipundar ko, pati na ang negosyo ko. Gusto makipagkita ni Rodel sa akin ito. Nagmamakaawa siyang balikan ko siya dahil hiwalay na daw sila ni Honey, pero hindi na ako pumayag. Ayoko na kasing ulitin pa ang dati kong kasalanan. Masakit din para sa akin ang iwan siya dahil aaminin ko, ng mga panahon na to ay sobrang mahal ko siya. Pero sa huling pagkakataon ay iniwan ko siya at hindi na nagpakita pa. Pinili ko muli ang sarili ko, pero sa pagkakataong to, alam kong ito na ang tama. Sa paninirahan ko sa Canada ay nagkaroon na ako ng asawang Canadian. Nagkaroon kami ng isang anak pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin. Iniwan niya ako at sumama rin siya sa ibang babae. Muli ay naranasan ko ang tinatawag nilang karma. Naranasan ko yung pakiramdam ni Honey noong niloloko namin siya ni Rodel. Alam ko na ngayon kung paano lokohin at iwan ang taong mahal mo para lang sa ibang babae. Pero kahit ganito, pinipilit ko maging matatag dahil alam kong ito ang kabayaran ng mga kasalanang nagawa ko sa nakaraan. Nakakahiyamang ibahagi ang karanasan kong to. Gusto ko lang talagang maging aral to sa mga katulad kong naging kabit. May pagkakataon pa para magbago at itama ang mga mali dahil masakit kapag ang karma na ang mismong bumawi sa'yo. Sana maging aral to sa lahat ng mga katulad ko. Ang pinili ang maling pag-ibig na sa umpisa pa lang ay alam mong hindi na para sa'yo.